hindi na nakaalis sa simenteryo. Hindi naman siguro nalilin. But anyway, yung pong nakaraang linggo ay isang pagdiriwang. Sabi po ng marami, pagdiriwang ng mga buhay sa araw ng mga patay. Di ba? Ang nagdiwang yung mga buhay sa araw ng mga patay. At ang ating pong teksto ngayong gabi ay may kinalaman po sa bagay na ito. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Job chapter 14. Babasahin po natin yung verse 2 and verse 14. Hindi po magmula verse 2 to verse 14, kundi dalawang verses lamang. Yung verse 2 and verse 14. Ang sabi po ito, He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. If a man dies, shall he live again? All the days of my hard service I will wait till my change come. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang ating konteksto ngayong gabi ay may tuturing na katanungan ng maraming tao, maging ng mga mananampalataya. This was the question of a person who was known to be very close to the Lord, considered as God's servant, blameless and an upright man, one who fears God and shun evil. Ito po yung sinasabi sa Job chapter 2 verse 3. This particular verse refers to Job. Ang tao pong ito ay malapit sa ating Panginoon. Siya ay walang kapintasan patungkol sa kabutihan at kabanalan. Siya'y matuwid, may takot sa Panginoon, at kanyang kinamumuhian ang anumang bagay na masama. Nakalulungkot na gaya ng maraming tao, mananampalataya o hindi mananampalataya, ang katugunan sa tanong na ito ay labas sa kanilang kaalaman. Bakit ang isang tao na malapit sa ating Panginoon ay hindi alam ang katugunan sa katanungan ito? Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Job's question can be divided into two parts. The first part, which is certain, and the second, which is uncertain. Yung po unang bahagi ng kanyang katanungan ay tiyak. Ngunit yung pangalawa ay hindi tiyak. Ang sabi doon sa Job chapter 14 verse 14, if a man dies, that is certain. Alam natin lahat na kung mayroon mang tiyak sa buhay ng tao, ito ay yung kanyang pisikal na kamatayan. Ang sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Death is an appointment that we must keep. Ang kamatayan po ay isang ano ba yung appointment? Pakikipagtipan, pakikipagtagpo na dapat nating sundin at ganapin. All must die physically because that is a curse brought about by man's sin. Yung po yung sumpa sa buhay ng tao na magaganap sa ayaw natin at sa gusto. Dahil sabi sa Biblia, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. Pag sinabi, till you return to the ground, it talks about the death of a person. Mayaman, mahirap, bata, matanda, babae, lalaki,
Kristiyano, pagano, ang lahat po ay mamamatay. Yun din po ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 from verse 1 to verse 2. Ang sabi lang po, everything there is a season, a time for every purpose under heaven. There is a time to be born and a time to die. Remember that dying is part of our existence. Yung pong kamatayan ay bahagi ng ating pag-iral. Mamaya sasabihin ko sa inyo at tatalakayin ko sa inyo na hindi nagtatapos ang buhay ng isang mananampalataya pag dumating ang kamatayan sa kanyang buhay. Ngunit ang katanungan ni Job ay napakahalagang maunawaan natin. Sapagkat dito makikita natin yung pagkakaroon niya ng alinlangan sa katotohanan. Ang katanungan ni Job ay nagpapasimula po sa isang pasubali. Ano ba yung pasubali? Hindi tiyak. Kasi sabi niya, if. Di ba? The word if suggests that he is not sure whether man will die or not. There is some kind of quote-unquote strategy in dealing with the inevitable, which is death. And how do we deal with death? For some, like Job, the strategy is denial. Huwag natin pag-usapan ang ganyang bagay. Di ba karamihan ng tao, pagka pinag-uusapan yung mamatayan, nangingilabot sila. Ayaw nilang pag-usapan yung kabaong, yung simenteryo, yung puninarya, di ba? So, to some, ang paraan kung paano nila hinaharap ang salitang kamatayan ay yung denial. Do not think about death, do not talk about death, and it will simply go away. Yet, deep within, we know that death is a reality. And all the denying in the world will not do away with it. Sa ayaw mo sa gusto, ang bagay nito ay magaganap sa iyong buhay. Kaya nga ang kamatayan ay isang tiyak na pangyayari sa buhay ng lahat ng tao. Yung pangalawang bahagi ay hindi tiyak. Sabi, quote-unquote, shall he live again? That is uncertain. As believers and followers of the Almighty, there is for us today only one strategy that makes sense. And how do we approach this question? Kanina yung denial But to us as believers and followers of the Lord Jesus Christ, our approach to death must take into account the fact of the fact and reality of eternal life. Huwag natin kalilimutan, mga kapatid, yung salita at pangako ng ating Panginoon. Ang ating pinakamagandang paraan sa pagharap sa ganitong uri ng katotohanan at katanungan ay yung ating tandaan, yung salita at pangako ng ating Panginoon na sino man ang manampalataya sa Kanya ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. And our best evidence for our case comes from God's Word and the light of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ko sa John chapter 11, verses 25 and 26, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whosoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Ang sabi po rito, yung mga mananampalataya, yung mga born-again Christians, sila ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ang sabi po rito, mamatay